tayong magiging karakli. Bago sa saksi, wasak ang harapan ng bus na yan na nasangkot sa aksidente sa NLEX bandang alas 7 ngayong gabi. Ayon sa pamunuan ng NLEX, unang tinamaan ng bus ang isang closed van matapos mag-swerve mula sa outermost lane sa Torres Bugalyon sa Valenzuela. Bumalik ang bus sa lane at saka tumama sa isang dump truck. Nasa 4 na po ang pasahero ng bus. 2 sa kanila ang nagtamo ng minor injury. Nagdulot ito ng pagbagal ng trapiko sa lugar. Dobling ingat po ngayong maraming bumabiyahe para sa Semana Santa. 3 ang patay sa magkakahiwalay na aksidente sa Laguna, Iloilo at Cebu. Ang isang truck sumalpok pa sa footbridge. Ating saksihan. Maluwag pa ang kalsada nito habang dumaraan ang mga sasakyan kanina madaling araw sa Barangay 1 sa Calamba, Laguna. Pero nang dumaan ang isang truck, bumangga sa likod nito ang isa pang truck na sumalpok din sa nakatigil na jeepney. Tumagilid ang jeep at tumama sa isa pang sasakyan. Ang truck naman sa likod, bumangga sa poste ng footbridge. Agad nagsagawa ng rescue operations para may alis ang 3 naipit sa insidente. Pero binawian ng buhay ang isa sa mga truck driver bago umabot sa ospital. Kritikal ang lagay ng 2 pahinante. Iniimbestigahan pa kung ano ang ugat ng nangyari. Nabulabog naman ang bahay na ito sa Banate, Iloilo pasado alas 11 kagabi. Sumalpok sa pader ang isang motorsiklo at tumilapon papunta sa bakuran ang angkas na lalaki. Nakaligtas siya pero nagtamo ng mga sugat. Naiwan sa motorsiklo ang rider na nasawi sa ospital. Parehong criminology student ang mga biktima na papunta sana sa Iloilo City para mag-enroll. Nagtabok ang ilang motor, pakanto sa piyak na dalan, kang bumundo sa may pader. Ayon sa Banate Municipal Police, sa krubadang bahagi ng kalsada nangyari ang disgrasya, kaya posibleng nawala ng kontrol ang rider. Sa Cebu City, labis ang hinagpis ng babaeng ito habang nasa tabi ng labi ng 4 na taong gulang niyang anak na nasagasaan sa gilid ng kalsada. Basi na, mura siya naguyod no kay ang iyang giian. Layo naman siya dito sa iyang na. Kuha nang kay di ka man diri. Ang tura ng duga na nawong. Umalis agad ang sasakyan pero kalaunay natunton ang may-ari nito na isang retiradong pulis. Nung una ay itinanggi umano niyang siya ang nakabangga pero kalaunan ay pumayag ding makipag-areglo. Ayon sa mga pulis, hindi na sasampahan ng reklamong suspect sa kondisyong sasagutin niya ang pagpapalibing sa bata. Kung alam dyan yung kuanon ma'am, kayong saan man na may na dyan na yung hitabo na may namatay, ang luhem sagot. Mahal ka inagot ng bata, muga ko niya, bisa tulog pa siya. Makamalay siya nga, ningakos ko niya, mugakos na lang ko siya. Paalala ng mga otoridad, tandaan ang Globe Gets o listahan ng mga dapat i-check bago bumiyahe. Siguraduhin gumagana ang battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine at tire ng sasakyan. Pati self o sarili, siguraduhin may tamang pahinga bago magmaneho. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Ngayong Lunes Santo pa lang, fully booked na hanggang Linggo ang ilang biyahe sa PITX. Saksi Live si Nico Wahe. Nico? Sandra, may character development ang maraming pasaherong nakausap natin dito sa PITX. Marami kasi sa kanila ay itinigil na yung pag-uwi sa probinsya 1 araw bago yung holiday. Natuto na raw sila kaya naman kahit Lunes pa lang ay babiyahe na pa probinsya. 7 taon nang hindi nakakauwi ng Diet Camarines Norte si Jeanette. Galing siyang Qatar at pula na iya sinundo ng anak na si Jenny Mee. Diretso sila rito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX para magbaka sakaling makakuha ng ticket pa uwi. Ngayon excited ako makita ko yung ibang anak ko kasi siya palang nakikita ko, panganay ko. Meron pa yan, 6 pa sila. Nakakaiyak po kasi syempre, nag-pandemic po, di namin siya nakita eh. Wala po kaming balita talaga kung kamusta po siya that time.
Kaya nung nakita ko po siya sa airport po, iyak po talaga. Akala raw ni Jeanette ay hindi siya agad makakabiyahe pa Bicol dahil fully book ang biyaheng daet. Pero mukhang ayaw na siyang paghintayin pa na makita ang iba pa niyang mga anak. Meron nag-back out ng dalawa, sabi hindi daw sila makakauwi. Kaya ako na yung inano niya. Sabi ko ako na yung isa. Siniguro naman ni Jeric na may ticket na siya bago pa pumunta ng PITX. Matagal na raw siyang nag-book online para makauwi sa Iriga City, Camarines Sur. Nag-book ako last April 2 kasi inaasahan ko din na dadagsa yung tao. And actually, naka-leave ako by 17 and 18 kasi close yung mga malls sa Metro Manila. Pero since 17 kasi is alam ko rush hour yan, so baka maipit din ako sa biyahe ko. Kaya that's why I book early. Natuto na raw siya sa ilang taon niyang pag-uwi sa Iriga City. Naranasan ko na siya before, so pumunta din kami ng by 7 p.m. pero pagdating namin talagang fully book na siya. And nag-antay na lang din kami ng may magpapakancel ng travel. Kaya ayaw ko na maranasan yun. Ang magpipinsang ito pauwi ng Tagkawayan, Quezon. Ayaw na rin maipit sa dagsa ng tao pagdating ng Miyerkules. Mahirap kasi sumabay sa peak season ng uwian, holiday. Mahirap bumiyahe. Kaya mas maaga, mas better. Naranasan na namin umuwi ng peak season. Inabot kami ng almost 24 hours na biyahe. Pagtitiyak ng PITX, hindi raw mauubusan ng masasakyan. Yan ay kahit pa fully book na simula pa nung linggo ang biyaheng Bicol. Napaghandaan natin itong Holy Week season, meron tayong mga standby units and yung LTFRB, bukod sa na nag-issue na sila ng mga special permits, meron silang tao on the ground para kung sakaling kakailanganin ng additional unit, special trip, makakapag-issue kagad sila ng special permits. Kaninang umaga, bumisita rito sa PITX si DOTR Secretary Vince Dizon para mag-inspeksyon. Pero po na niya, dapat daw dagdagan ng mga CR sa terminal. Napansin din niya ang kalagayan ng mga dispatcher na nasa may mainit na lugar. At yung mga signage ng mga short travel, wala raw mga oras. Unang-unang hinanap ko is yung connectivity sa mga, hindi lang sa mga buses, kundi pati sa train natin. Itong example ng PITX, ganito dapat ang meron tayo all over. Kaya nga, pinautos ko na meron tayong North Terminal Exchange. We don't think naman na perfect na yung ating terminal. Of course, open tayo sa suggestions. Siyempre, gusto natin palagi mag-improve para sa ganun, mas maganda pa yung serbisyo natin sa publiko. Sandra, hanggang sa ngayon ay tuloy-tuloy naman yung pagdating ng mga pasahero rito sa PITX. Kumpleto rin naman ng seguridad dahil dito sa ating kanan ay may police assistance. At yung may mga malaking bagaheng dala naman ay kailangan dumaan sa mga K9 unit para ma-inspeksyon. As of 10 p.m., mahigit 166,000 na ang mga pasaherong dumarating dito sa PITX. Live mula rito sa Parañaque City para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Ininspeksyon din ang mga pantalan ng mga opisyal ng Transportation Department. Ang isang barko sa Batangas, sinita dahil sa pagbebenta ng tiket ng sobra sa kapasidad nito. Saksi si Dano Tingkungko. 1,000 pasahero ang karaniwang dumarating sa Batangas Port sa ordinaryong umaga. Pero kaninang umaga, umabot na sa 5,000 ang pasahero ngayong Lunes Santo. Sa kabila niyan, maaliwalas ang sitwasyon sa mga ticketing booth, pre-departure area, maging sa pila sa mga roro. Ang iniwasan ninyo, Yung dagsa po ng tao talaga, tsaka sa hirap ng biyahe. Hanggang Huwebes Santo, inaasahan ng dagsa ng mga pasahero. Yung mga kababayan natin na nagbabalak na pumunta ng Odjongan, punta na po kayo. Kung nagbabalak kayong umalis ng Martes, Lunes, magpunta na kayo. Isang shipping line na raw ang nakausap para mag-standby ng barkong meron ng special permit. Kapag hindi namin kayo ahead of time, kahit na-immobilize yung barko, madidelay ang alis ninyo. Babiyahe kayo, kumbaga let us know, o let us feel na nandiyan kayo para yung barko maantabay kagad na makabiyahe. Sa Manila North Port, fully booked na ang ilang biyahe. Wala pang pangbili, wala pang pira. Ang sahod namin Sabado pa. Akala namin mayroon pang ticket, pang linggo. So wala na fully booked. Hindi rin siksika ng mga pasahero sa concourse ng Pantalan dahil pwede nang pumasok sa loob ng De Erco na passenger terminal. Para naman po sa biyaheng Cebu-Tagbilaran para bukas na umaga, pwede na rin po tayong pumasok sa loob ng departure area. Hindi rin naiipon ng mga pasahero dahil sa inayos na schedule ng mga barko.
Sa ngayon, hindi pa fully booked pero paubos na raw ang mga ticket ng isang shipping line. Payo ng mga otoridad mag-book online ng ticket. At kung bibili sa mismong terminal ay siguruhin daw na sa ticketing office mismo kukuha ng ticket. May nahuli na po. Pagbaba daw po ng pasahero sa gate, may lalapitan na sila ng parang naka-tricycle. And then dadalhin somewhere sa Divisoria and then doon pabibilihin ng ticket, which is hindi po yun accredited ng to-go. Kanina nag-inspeksyon sa pantalan ng Department of Transportation. Dito inanunsyo na iniimbisigahan nila ang nasitang barko sa Batangas ng Philippine Coast Guard dahil umano sa overloading. Nagbenta ng mas madaming ticket yung shipping line compared dun sa allowable number of passengers. Ongoing yung investigation. Pero ayon sa PCG, lumabas na hindi nag-overloading ang sinitang barko. Bagamat maraming ibinentang tickets sa 1,000 kapasidad, 720 lamang ang isinakay dahil oras na ng alis ng barko. Hindi po siya overloading. Nangihinayang lang po yung ating mga otoridad na sana po na maximize yung na-maximize po yung biyahe. The fact na isang beses lang po itong naglalayag sa isang araw. Samantala, inanunsyo ng Malacanang na papayagan sa mga tanggapan ng gobyerno sa Miyerkules Santo ang work from home mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Wala nang pasok sa trabaho sa hapon para bigyan daan ng paggunita ng Huwebes at Biyernes Santo. Para sa GMA Integrated News, danating ko ang inyong saksi. Sa May 15 na posibleng masimulan ang rehabilitasyon sa EDSA. Ayon sa DPWH, hindi na muna itinuloy ang pagkukumpuni sa EDSA ngayong Holy Week dahil pinaghahandaan din ang tulong para sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Maglalagay na lang muna ng detour bridge sa southbound at northbound lane. Gayunman, nag-anunsyo na ang MMDA ng pagkukumpuni sa ilang pangunahing kalsada sa Quezon City, Makati City at Pasig. 24 oras yan mula sa alas 11 o alas 11 ng gabi sa Miyerkules hanggang alas 5 ng umaga sa susunod na Lunes. Nagdagdag na ng mga tauhan sa Ninoy Aquino International Airport para matiyak na magiging maayos ang biyahe ng mga pasahero. Inaasahang abot sa mahigit 1 milyon ang mga pasahero sa NAIA ngayong Semana Santa. Saksi si Darlene Kai. Excited na si Ibet at kanyang 2 anak dahil first time nilang magta-travel ng magkakasama. Sakto raw na sabay-sabay silang walang pasok dahil sa Holy Week, kaya mamasyal sila sa Hong Kong. Excited po para po sa aming tatlo. Banding na rin po as a mother and daughter po. Gaya ni na Ibet, weekday rin bumiyahe pala Lanao del Sur si Josephine para raw hindi na sumabay sa dagsa ng mga pasahero. Initan po ako. Malamig yun sa amin doon. Kasi marami kami sa bukid yun eh. Kaya? Balik ka na? Balik ka na ako. Kasi mas masarap ang buhay doon. Hindi stress, hindi maraming tao. Pero kung marami ang excited bumiyahe para magbakasyon at makauwi sa probinsya, naluluha naman sa lungkot ang OFW na si Izel habang nagpapaalam sa kanyang pamilya. Every year man umuwi, pero same yung feeling. Mabigat pag umaalis kasi may iwan sila. Trabaho ulit. Buong araw bumubuhos ang mga pasahero dito sa Terminal 3 ng NAIA o Ninoy Aquino International Airport. Para makontrol ang bumibigat na daloy ng trapiko, mayat-maya ang paalala na may 3-minute rule. Ibig sabihin, 3 minuto lang pwedeng manatili ang mga sasakyang maghahatid o magsusundo ng pasahero. Halos hindi rin nawawala ang pila sa entrance gates at sa check-in counters. Ayon sa operator ng NAIA na NNIC o New NAIA Infra Corporation, maaari raw umabot sa 157,000 ang bilang ng mga pasahero dito kada araw ngayong Semana Santa. Sa kabuuan, posible raw abutin ng 1.18 million ng mga pasahero sa NAIA hanggang April 20 o linggo ng pagkabuhay. Sa ngayon, medyo bumibigat yung air traffic natin. So may mga bagong carriers tayo na pumasok. Bukod sa dagdag security personnel para sa seguridad ng mga pasahero, dinagdagan na rin daw ng NNIC ang mga personnel sa check-in counters. Binuksan na rin ngayong Abril ang bagong immigration counter sa NAIA Terminal 3 na eksklusibong magagamit ng OFWs. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.